itlog ng pugo ay naging bahagi na ng buhay nating mga Pilipino at kasama natin yan sa ating nilulutong merienda at ulam. Yan ay mapahandaan man o yung ating lutong bahay na pagkain. Kaya maganda nating mapag-usapan ngayon ito dahil masustansya na, mura pa, at syempre cute ang itlog na ito. Magandang umaga po! Yan ang ating pag-usapan sa ating Farmer's Talk 2.0. Ang topic po natin today is quail racing. Amazing health benefits, magandang pagkakitaan. Click ngayon. Dahil sa totoo lang, itong isi-share natin sa ating mga netizens, sa ating mga viewers, ay talagang nakakamangha na ganito pala yung ating aalagaang pugo. Maraming health benefits at maganda sa katawan. And speaking of health benefits, masasabi ba natin may mga basihan ba tayo para masabing amazing talaga yung mga health benefits na to? Oo, syempre, yan ang ating pag-uusapan dito. Baka kasabihin totoo ba yan? Ang taas-taas ng kolesterol niyan. Nako, diba? So, tama si Miss Rachel, pag-uusapan natin yan kung may basihan ba. Miss Ana, good morning. May basihan nga ba itong ating pag-uusapan? Yes, oo. Ayan. So, nakita natin na i-introduce muna natin kung paano ba nagsimula, kung paano nagkaroon ng pugo sa mundo. Kumbaga, imundo na natin kasi panahon pa lang ng before Christ pa lang, may pugo na para sa information na nanonood at nakikinig sa atin. Panahon pa kasi niyang Christ yan, nagkaroon na tayo ng pugo. Kasi yung mga panahon ng mga slaves, ng mga Israelita, so, kasi nagugutom, tapos nagsawa na sila sa gulay, kung ano man yung nakakain nila. So, ang ginawa ng Diyos ay nagpaulan ng maraming pugo. Talaga so, naman. Dahil dito, masarap na, masustansya pa. Ayan, kumbaga, yung mga panahon pa na wala pa tayo sa mundo, tayo lahat, may pugo na. Lumalabas, Miss Ana, na talagang ito yung kabilang sa isa sa mga unang hayop na naging pagkain ng tao. Yes, opo. Tapos after po nan, meron tayo ding pinaka-history, yung mga napag-aralan ng mga expert na nung simula nung 770 BC, napunta yan sa China. So napag-aralan nila kasi nakakagamot sa mga inflammatory disease. After po nun, pumunta ng China, pumunta naman ng Japan. So yun, napag-aralan naman ng mga taga-Japan, ito, may isang emperor doon galing sa kanyang tuberculosis. Ayun, nag-spread out na talaga lahat yung mga breed ng pugo. Yan na lang kasimple yung mga history ng ating kung paano nagsimula ang pugo. Oo. So, ibig lang sabihin, date back, meron ng pugo na hayop at saka nakakatulong na sa kalusugan. Yes. Lalo ngayon, itlog, Miss Ana, ang pag-uusapan natin in particular, At darako rin tayo mga friends doon sa pag-aalaga nito para mahusto yung ating topic. Si Mamang nagte-take ba ng itlog? Yes po. Yung mother po ni Engineer WBA, actually binibigyan po siya ni Engineer ng quail eggs sa umaga. Tapos sa ginagawa po, pinapainom po ng raw. And then nilalagyan ng onting salt, and then you drink it. Tapos dati po, yung mother po ni Engineer WBA, laging hindi magandang pakiramdam niya, lagi siya nasa bahay, she's always calling na I don't feel well and stuff like that. Tapos nung umiinom na po siya ng raw quail eggs. Sariwang itlog ng pugo. Na ginamitan na rin po ng technology. Ngayon po, gusto na po niya gumala. Napalakas. So, ibig lang sabihin, dahil sa mga sinabi ninyo, lumabas sa talagang mas okay pala, mga friends, nasubukan nyo na ba yung pag-inom ng sariwa o fresh na raw egg? Hindi nilaga, hindi sunny side up. As in sariwa. Oo, sariwa lang. Pero dahil yan may technology ka, hindi malansa. Yes. At Diba? saka yung dilaw niya is manamis-namis. Oo. Actually, yung younger sister ko, she didn't want to drink it at first kasi nga raw, tapos baka medyo malansa, ganon. Pero nung
na-try na niya, okay na. Tapos every time na may quail eggs, umiinom na siya. Oo. Wow. Okay. So, itong sariwang itlog ay yan ang focus natin ngayon. Totoo kaya yung pakiramdam ninyo? Sabi nga, yung naramdaman nyo, ikaw din uminom ka niyan eh. Yes po. Once uminom ako. Ano-anong resulta? Sa akin kasi medyo mahina yung katawan ko nung uminom ako kasi medyo may nararamdaman ako. After mga 5 minutes, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Mhm. Parang lumakas ako ng konti. Mhm. Yun. So, ito, pakiramdam yan. Mm-mm. Oo. Yes. So, kung yan ay pakiramdam, ang tanong naman, totoo kaya yan? Base sa mga pag-aaral ng expert, tignan natin to, mga kaibigan. I-discuss natin ngayon kung ano ang sustansya mula sa isang itlog. Miss Ana. Yes. Maraming nagiging benefits ang itlog ng quail. So actually, marami yung vitamins, mineral, mga amino acid na makukuha natin dyan. High protein, yan ang importante. Ayan, katulad ng mga amino acid like lysine, particularly lysine, cysteine, maraming lahat ng amino acids na nababanggit natin na andyan. So, iron, selenium, vitamin A, vitamin B, vitamin 12, low in cholesterol, at marami pang iba. Ayun. Ayan. So, nakikita natin po dyan sa ating screen. Ang dami na, no? Ayan ang bawat nutrient na makukuha natin sa isang itlog lang yan, ha? Napakadami naman, parang ayaw nang matapos. Ano, Oo. yes. So, talagang hindi lang isang 3 itlog piraso. lang yan, ha? Oh, small but terrible. Kasi lahat ng vitamins, mineral na kailangan natin sa katawan is naandyan na sa isang itlog pa lang yan, ha? Dami na. Ayan. So, ayan, patunay po sa inyo, base sa mga nutritionist na yan, na pangkalusugan ng tao, yan po ang mga taglay ng kakapiranggot na yan na itlog. Yes. So, makikita mo lahat ng kailangan natin sa katawan, sa paglaki, sa sistema ng ating mga katawan, sa organs natin, ay naandyan na lahat. Oo Yan nga. yung pinakikita na lahat na yan, malaking tulong sa ating pangangatawan. Oo. So, yan ay patunay po talaga na totoong napakasustansya ng itlog ng pugo. At i-discuss pa natin sa kabuuan kung ano ba ang benefits na meron sa itlog ng pugo. Yan, helps in promoting the brain function. Yes, ang quail eggs po ay may choline, which yung bodies natin, they use choline to make acetylcholine, which is a neurotransmitter na nakakatulong at ginagamit ng utak natin para sa memory, sa muscle control, and sa mood. Sa mood. Para madaling ma-regulate yung mood natin. Mas balance siya. Nakakatulong pala sa ganun yun. Mhm. Metabolism, nakakatulong din ba yan? Yes, help in maintaining a healthy metabolism. Ibig sabihin, kasi sa daming proteina or minerals dyan sa isang itlog, rich yan in selenium and vitamin B, which help in the nutrient that helps your body break down the food. So, ibig sabihin yung metabolism, kumbaga, nakakatulong to sa pagtunaw ng pagkain, kaya maganda to sa mga nagda-diet. Oo. So, pinabibilis yung metabolism mo, kumbaga, particularly in the fat, madaling mag-burn. Yan. Oo. So, sa mga katwid, tignan nyo ha, 2 pa lang ito. Kailangan ba ng anak nyo na mas maging alert, no? Kailangan sa pag-aaral, pakainin nyo ng itlog ng pugo because it helps sa brain function. Okay? O tayo, baka pati memorya natin medyo Nawawala na. Oo, so hindi ka na alert, tinitignan ka na, hindi ka pa makaintindi. Kumapal yan ha. Kaya nga. So, brain function, itlog ng pugo. Yes. Oh, Mas maganda kung raw. Raw, of course. Oo. Okay, so, kung metabolismo may problema, lalo na yung ating mga elders, nagkakaproblema na sa metabolismo yan, itlog ng pugo po, pwede ninyong i-take. Yes. Respiratory disease. Ayun po. So, nakakatulong yung mga quail eggs kasi para ma-prevent yung respiratory disease. Kasi nga, ang quail eggs ay may presence ng mga antioxidants. Meron silang, or presence ng
antioxidants like vitamin A na nilalabanan yung mga free radicals na siyang nagkakos ng damage sa ating respiratory system. Oo. So, sa mga tweed, kung meron tayong problema at saka para prevention, pwede po tayong uminom ng sariwa, fresh na fresh, malinamnam na itlog ng pugo. Yes. Oo. May nagtatanong sa atin, ilan daw bang dapat kainin? Well, sa mga pag-aaral na rin, dahil sa, siyempre, ang kailangang pagbasihan natin dito, hindi lang yung experience, kundi base yung sa result ng pag-aaral ng mga scientists, inire-recommend ng mga, ng World Health Organization, yung mga nutritionist doon, na hanggat mari sana ang adult, minimum of 1 a day. Pero, yan ay, kung sabi nga, kung araw-araw ka talaga magte-take at may supply ka, kaya mo yan, di ba? Ngayon meron tayong supply, kaya kaya natin 5 dahil yun ay katumbas ng isa lang na itlog. Yes. Oo. Sa ating karanasan, okay na okay yan. Ngayon, they recommend at least 1 per adult and 2 eggs per child. Yan. Okay? So, respiratory disease. Helps in preventing diabetes. Yes. Ang itlog ng pugo ay nakakapag-prevent din pala ng diabetes. Kasi diabetes. Ako ba? May diabetes ba ako? I think wala pa. Healthy ka pa tingnan. So, dahil nga sa taglay nitong leucine na may kakayahan upang matulungan o mapanatili yung ating blood sugar at saka yung mga insulin levels ng ating katawan. Kaya yung mga simptomas sa diabetes is hindi nyo daw masyadong mararamdaman at hindi nyo makikita kapag nagtitake kayo ng raw quail eggs. Ayun. Okay, so next. Saan pa nakakatulong ito? Syempre sa immune system. Ay, kailangan natin ngayon yan. Mga kaibigan, kailangan natin ngayon kasi nga, merong COVID virus pa. Yes. So, kailangan natin palakasin yung ating katawan. So, dahil nga din, ang itlog ng pugo ay mayaman sa mga amino acids. So, meron siyang lysine. Ano ba yung nagagawa ng lysine? Ito ay nakakatulong upang magpalakas po ng production ng ating antibodies para maging malakas yung ating immune system. May panlaban tayo araw-araw. Ayun. Okay. Yes, Now, helps in reducing heart diseases. Yan. dami naman. Some people Madami may be tayo. wondering na bakit mataas yung cholesterol nito. Pero po, yung cholesterol niya is high density lipoprotein. So, it's good cholesterol. So, you don't really need to worry kasi ang good cholesterol po or high density lipoprotein is it helps regulate the low density lipoprotein or the bad cholesterol. So, it helps reduce risk of heart disease. So, burahin natin yung kaisipan kasi ang mga Pilipino ang alam niyan, masama sa High blood, kalusugan yes. kasi mataas ang cholesterol. Yung pala good cholesterol ito. Hindi naman ang cholesterol puro bad. May Yes, good there's din. Okay, so yung heart disease, hindi ho natin magiging problema yan o kung meron kayo ngayon, makakatulong. Ano Yes. po? Okay? And of course, kailangan din natin to build muscle and body development. Ayan. Kasi alam nyo naman, mataas ang protina na taglay ng itlog ng pugo. So, it makes perfect para maging food for building muscle. Kung gusto mong medyo magkaroon ng laman, hindi ka naman yung magiging Tone ng dambuhala, no? Magtotone Yeah. ng iyong muscle. Yan. And of course, yung mga bata, importante ito. Oo. Sa inyong paglaki, mga tutoy, mga nining, yan, kung nanonood kayo rin, ito pala ay nakakatulong sa kanilang paglaki at siyempre kailangan ng pangangatawan is maging firm and fit. Yan, Yes. tama. So, ito pong itlog ng pugo, ipakain nyo sa mga bata sa umaga. Pwede kayong pagpainom sa kanila ng fresh. O kung sakali man, you start with yung poach, tubig lang. No? Papakulo kayo yung tubig, tapos ibabagsak nyo yung parang basagin nyo. Okay. And then, sariwa pa rin yung kanyang Yellow. yolk. Oo. So, at least healthy pa dahil tubig lang ang ginamit nyo. Hindi po yon mantika. Okay, so, you start with that and then masasanay na rin sila sa fresh. Okay, so yan po, nakakatulong dyan. And of course, yung maganda nating kutis porcelanang si Miss Rachel. Ayan. Yan ang pinakagusto kong part dyan Ayun. It helps in maintaining the healthy skin. So, since alam nga natin na excellent source ng protein ang quail eggs, hindi lang mga amino acids. So, yung lysine na nabanggit kanina na nakakatulong para sa immunity, nakakatulong din siya para sa pag-produce ng collagen sa katawan natin.
So as well, yung collagen, nakakaganda siya sa skin since na-improve nito yung elasticity at saka yung nagiging hydrated yung skin natin. So in short, parang mas nagiging younger looking and glowing yung skin natin pag kumain tayo ng quail eggs. Ayun. Kaya pala sumagot ka kagad kasi narinig mo, healthy skin. Oo. Medyo umanintay nga po medyo lumaki. Pag binabanggit pala namin kutis porcelana, sumasagot ka kagad ano. Kutis artista. Ay, sila ang keyword. Ano sabi mo? Kutis artista. Kutis artista raw. Talaga naman. Diba? Lagi mong babanggitin yun. Gagastos pa ba tayo ng mga mamahaling pang dyan? Hindi na. Hindi na. Malaking quail egg. Okay. So, bukod dyan, meron pa pong ibang tutulong ang itlog ng pugo. Dahil nga ang itlog ng pugo ay mayaman sa amino acid, so less trans fatty acid din ito. Ibig sabihin nito ay pinapababa niya yung katawan natin. So, yun naman, ang kapalit naman nito ay pinapataas niya naman yung high density Yung protein HDL. natin. Yung HDL. Ayun. Kasi ano ba yung L? Sa dulo. Yun yung good protein. Yeah, yung HDL. Good cholesterol. Yes. Okay? So, on your screen, tignan nyo yung iba pa. Nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol. Yan, relieves asthma and tuberculosis. Sa anemia, yon. Then, mas maganda din siya kasi gastritis, din yung blood purifier. Maganda po yan kasi sinasala po na kapag kumakain tayo ng itlog ng pugo, ibig sabihin, sinasala niya po yung mga toxin, mga heavy metals na meron po dun sa ating katawan. Bukod po dyan, they prevent anemia. So, ibig sabihin, mataas kasi ang iron ng itlog na pugo. So, nakakatulong yan sa pagtaas ng hemoglobin ng dugo natin. Ayan. Oo, so nakikita nyo sa screen nyo yung iba pang naitutulong niyan. It promotes sexual function. At saka, alam nyo ba na bukod sa anemia, nakakalunas ito sa allergy. Yung iba kasi, ayaw pakainin yung anak nila ng itlog. Kasi, ano sabi mo? Sa akin kasi kapag may allergy, so mangangati yung anak ko, yun. O yun. Pero dito sa itlog ng pugo, alam nyo ba na nakaka-treat ito ng allergy? Sapagkat may ovomucoid protein ito. At para maniwala lang kayo, yung iniinom nyong mga gamot na anti-allergies, merong ovomucoid. So, paano kayo matatakot sa itlog ng pugo? Meron nga siyang ovomucoid. Natural pa. Natural pa, hindi ka naiinom ng gamot. Sorry po, pero ibig lang natin sabihin, yung gamot na tinitake natin at saka yung itlog ng pugo, mayroong ovomucoid pareho, which is anti-allergies. Yun. Di ba? Alam na. Isa pa. Later on, di na kami magsasalamin. It improves vision. Because of vitamin A. Yes, because of vitamin A, nakaka-improve ito ng vision. Ano pa ba? Miss Ana, meron pa ba? Yes, bukod pa dyan, nakaka-strength ng bone muscle natin or bone strength. So, kasi mataas ang zinc level ng itlog ng pugo at saka mataas ang potassium. So, it can't be prevent the osteoporosis. Ayun, totoo yun. Lalo na kami mga nagkakaedad, medyo nagiging brittle na yan. Sa totoo lang, it is my personal opinion. Hindi ako nagtitake ng mga gatas na sinasabing pang adult para kasi meron din ako nakausap na doktor na tumitigil na ang ng bone ng tao hanggang 35 years old. So, ano mangyayari? Pag nag-take ka ng calcium na pagkain, yun na lang ang nagsusupply ng calcium sa'yo. Kapag hindi ka naman nag-take ng talagang pagkain na calcium, ay kukuha na sa bone mo. Kaya nagiging brittle. So, hindi na siya magdadagdag, kundi nababawasan na talaga ang bone. Kaya hindi ako nagtitake ng gatas It is my personal opinion, na pang-adult. Mas naniniwala ako na kumain ng mayaman sa calcium, katulad ditong itlog ng pugo, para mas maging matibay yung buto. Na hindi ka na mababawasan ng calcium sa buto because yun ang gagamitin ng katawan mo. Yes. Tama. So amazing talaga. Amazing. Health hair.
Healthy hair pala, healthy hair. Healthy hair. Ay, Oh. ano dyan ha, karagdagan pa dyan, can prevent reduce hair loss? Yes, kasi sa daming nutrients, so yung circulation ng blood natin dito sa ating mga anit-anit, maganda yung circulation, kaya nakakapagpa-healthy ng scalp. Ah. Yes. So, kaya nakakapag-prevent din po ng dandruff. Yan. Ayun, talaga? Fantastic. Isa-shampoo ko na yan. O, diba? Hindi, wala akong dandruff pa. Ako itatry ko, malay mo mag-straight yung hair ko. Eh, di ba nag-ano tayo ng itlog sa buhok? Para shiny. Oo. Instead of nakakapagpa-shine. using mayonnaise, Mm-mm. kasi yung mayonnaise itlog. Yeah. So that will make your hair shiny. Yes. Ginagawa pala yun. Of course, you just scramble it and then you massage it. Yung iba, itlog sa mukha din, yung white na Ayun, alam. Nako, complete. Magtayo ka na ng beauty salon. Puro itlog yun. Itlog lang ng pugo. Kuwait Ang, egg yung gagamitin Ano na po natin. gagamitin? Oo nga, ano. Miss Rachel, total skin ano ka naman, guru. Wow. So, kailangan yung beauty salon mo, itlog ang pinaka major. Yes. Beauty gagamitin natin, products. ingredients yan. Natural. Anyway, Natural pa. ang itlog po, para din sabihin sa inyo na ito'y masustansya, lalo na ngayon sa panahon na may COVID, quarantine, nabubore tayo, nadidepress ang iba dahil hindi na makakilos to sa dati. So, it relieves yung mga depression. Yung itlog ng pugo, i-take nyo ng sariwa, and then, sa araw-araw, mag-take kayo, mga ilan ang tinitake ni Sir WBA? Apat ba? Sometimes 4, 3, mga ganun. Ayun. So, in the morning, konting asin lang para para bang nalasahan mo na nilagang itlog yung hinano mo, pero very malinamnam naman. So, yun, nakakatulong po yan para medyo gumanang pakiramdam mo, makita mo ang lighter part of the day, brighter part of the day, hindi yung madilim na bahagi ng ating buhay ngayon. So, effective nga siya sa pag-relieve ng ating mga stress, lalo na sa panahon ngayon na nai-stress tayo kasi yun nga, hirap lumabas, andito yung anxiety, ang dami mong iniisip. Correct. So, kung ano mga possible na mangyari sa paligid. So, mas maganda kahit nasa bahay ka lang, kung nakaka-consume ka nito, makakatulong na medyo makagaan ng pakiramdam. Oo. Kasi merong anti-depression properties ang itlog ng pugo. Tinatawag nilang hormone P. Na ibig lang sabihin nito, pag nag-take ka noon, at dahil may hormone P, saliit-liit ang itlog na yan, napakadami Ang palang dami, taglay na oo sustansya. nga. Hindi ko rin sukat akalain. At saka pag tinake mo siya in the morning, tapos raw pa, hindi ka masyado magagutom. Iyon. Kasi yung vitamins na kailangan ng katawan mo, na-fulfill na ng itlog ng pugo. Correct. At yun yung naranasan ng ating mga kasama, kaya ako susunod na rin magte-take nito. Sige. Oo, kasi sila Miss Cheryl and Miss Aliyah. Ayun. Okay lang ba, Miss Aliyah? Kompleto. Si Engineer WBA rin po. Sir WBA, Yan. proven niya, everyday, hindi siya oo. gutumin. Because nasusuplayan nga yung nutrients sa kailangan. So, ito, kaya namin pinresent sa inyo, sapagkat hindi nyo nalalaman yan. For sure. Hindi nyo alam sa dami. Gusto nyo babalikan namin yung dami ng sustansya na nandun sa itlog para makita po ninyo? Eto ipa-flash natin uli. Pa-flash natin uli para makita nyo mabuti. Okay. Eto po, ang nutrition facts ng isang itlog pa lang yan, isa pa lang. Yan. Pagmasdan nyong mabuti. Good cholesterol, 76. Potassium, 11.9. Grabe. Kumpleto sa vitamins. Dami Hindi ka na magte-take ng capsule nito. May calcium, may iron para sa dugo. May zinc, copper, manganese para sa ulo, utak. Para sa ugat. Lycopene, para sa mata. Grabe, dami. Lysine, methionine. Nakita nyo ho? Ang dami. Ganyan kagaling ang itlog ng pugo. Ayan. So siguro, makukumbisi na kayo ngayon na mag-take ng itlog ng pugo bro. Pero paano ba pag-alaga niyan? Eto na. Hindi na namin kayo bibitinin.
Una sa lahat, syempre, ang mga factors na ito. And site selection and area size, quail house design, cage and materials, breed, age, stocking density, feeds and feeding management, water, technology, waste management, diseases, and marketing and value adding. Yan po ang mga factors na kailangan natin consider para sa pag-alaga. Pero ang tanong ko muna, bago tayo mag-discuss, madali ba mag-alaga ng pugo? Yes. Yes? Yes, Miss Ana? Yes? Yes, madaling mag-alaga. Madaling mag-alaga kasi nga kahit maliit lang yung espasyo nyo, kahit sa bakuran lang, Pwede makakapagsimula na. na tayo. Papakita namin sa inyo ang video. Good morning mga ka-Farmers Talk. Ngayon ipapakita po namin sa inyo yung aming inaalaga ang pugo dito sa may garahe po ng office namin. So meron po tayo ditong 15 pirasong pugo na inaalagaan. So dito po sa taas meron tayong 7, sa baba is 8. So 15 po lahat total niya. So maliit lang po yung space po na ginamit po namin para dito sa pag-aalaga. Kung napapansin niyo po, yung cage namin is medyo nakaslan po siya. Ang purpose po nito ay para yung mga itlog po nila is diretso pababa. At kung mapapansin nyo, naglagay po kami dito ng screen na maliit para hindi po lumusot yung paa ng ating mga alagang pugo at saka yung itlog po ay hindi rin humabasag. So naglalagay po kami ng pakain dito umaga po at hapon. So isang scoop po sa umaga, isang scoop din po sa hapon. Yung tubig po umaga at hapon din po yung paglalagay namin. Kung mapapansin nyo po, wala po kaming nilagay na sako or anything po na pang salo po doon sa dumi nila. So naglagay lang po kami ng screen, diretso po yan hanggang sa baba yung dumi. Then every 1 week po tinatanggal po namin yung dumi at binibigay po namin doon sa kapitbahay para magamit po nilang fertilizer. So yan po, yung pangingitlog po ng pugo namin is 1 taon at 2 buwan na po ito sa amin. So 100% pa rin po yung pangingitlog po nito. Yun po at maraming salamat. Sa may garahe lang po yan ng office ng Ato B. So pinakita namin sa inyo yung short video lamang. Pero huwag kayo mag-alala, matututo tayo ngayon mag-alaga. Ito ay parang forum seminar na rin po. Ano ho? So unang-una siguro, ano ang dapat isipin para magsimula ng pagpupuguan? Miss Ana, anong unang dapat? Ayan, tingnan mo muna yung syempre yung kulungan mo. Katulad yung pinakita kanina, isipin mo muna kung yung space, kung saan mo ilalagay, sa gilid ba, sa tabi ng iyong bahay, sa harapan, o sa loob ng bahay. Kung maliit lang yung space mo, kuha ka lang na maliit kasi katulad ng pinakita kanina, napakaliit lang pwedeng kalahati ng table ng computer, makakapag-alaga ka niya, tapos ilagay mo lang sa tabi ng bahay mo. O dito sa may garahehan, kung may garahe kang space. Yan. Ayun. So yun, importante sa lahat, mamili ka muna ng lugar kung saan mo ipupwesto. Oo. Ako, nasubukan ko sa loob mismo ng bahay. Oo. Pwede din naman sila yung binabanggit ni Miss Ana, no? Kahit sa backyard, di ba Miss Ana? Yes, pwede. Sa gilid nga lang, pwede yan eh. Oo, Basta gilid. hindi lang maabot ng aso or daga. Basta i-save mo lang yung alaga mong pugo kasi napakaliit lang nan eh. Oo. Ngayon, pag napili na ninyo yung lugar, ano ang susunod na dapat isipin nung magsisimula magpugo? Yes, ang sunod po nating isipin o isaalang-alang ay yung cage po o kulungan po ng ating mga pugo na aalagaan natin. So, meron po tayo, pwede po tayong gumamit ng mga box, ganun lang kaliit. So, yan po. So, yung iba po, gumagamit din po sila ng kulungan na yung pinaglalagyan lang ng prutas. So, pwede po tayo doon mag-alaga. Kasya po doon kahit mga 5. Then, sa pagpipili ng katulad ng ipapakita namin, pwede po kayo gumamit po ng mga steel matting, for drinker, yung PVC pipe. Kung wala naman po at nagsisimula pa lang po kayo at maliit lang po yung capital po na meron kayo, yung iba po, kawayan po, ginagamit po nila as a feeder or drinker. Yung iba naman po is yung plywood. Design lang sila ng box para gawing feeder. Nakakasya dun sa mga alaga. Yun po. So, sa pag-start po natin sa pag-aalaga ng pugo, dapat huwag natin ibuhos yung ating kapital lahat doon sa kulungan pa lang. Baka naman kasi sobrang ganda na ng kulungan nyo. Tapos yung
dating ng pugo nyo, wala na pala kayong pabili ng pugo, di mas masakla po Oo, yun, di naubos ba? na. Oo. Yun. Okay. So, pwede kayo sa maliit na kulungan, pwede din sa malaki. Ngayon, paano ang paggawa ng kulungan? Ito ho, pakinggan ninyo ang ating gagawin pag-explain. Ano ho? So, alright. Nakita nyo sa screen nyo, ho. Ito, side view lang po ito. Side view. So, inyong kulungan mo dapat ay, ang taas po ay 5 inches. Mhm. Okay? Yung 5 inches po na yan, kaparehas din sa kabila. 5 inches. Pero hanggang doon lang po yan. Ito kasi yung magiging side ay ibababa natin ng 1 inch para merong butas dito, clearance na 1 inch. Yan po ang gulungan ng itlog. So, mula sa 5 inches na height, dito, pagdating mo dito, plus 1 lang pero butas. Okay, ito naman ho, ito yung anuhan ng itlog, gulungan. So, ito ay 6 inches ang haba. Tapos, pagdating naman dun sa dulo, medyo taasan nyo na, 1.5 inches para hindi mahulog yung itlog na upuno. So, mapansin po ninyo na nakaslant ang sahig, side view yan. And then, dito sa gilid, pwedeng dito ay tubig at dito ang pigs. Either po yan ay PVC pipe. Pwede din gumamit kayo ng iba pang materyales para mapag po lalagyan ng pigs. Pwede rin naman yung ibang style, naglalagay din sa gilid ng PVC. Pwede sa likod, pwede sa gilid, magkabilang gilid, or lahat ng sides meron. Yes. So, kayo na po ang magpapasya. Ngayon, pag dito sa ilalim, dito na ang patakan ng itlog. Dumi. Ng dumi. Sorry. Patakan po ng dumi. So, ito po, ideal lang ito. Nasa style niyo yan. Kasi, ito, pwede nyo, ito sarado sa taas. Dito ang bukasan. Lalagyan nyo ng bukasan para dyan ipapasok ang pugo. Ngayon, kung gagawa kayo ng isa lang na kulungan, style yan. Yung ibang style naman, karaniwang style ay dito naglalagay ng pintuan para pasukan ng pugo. So, medyo mas maganda yata dito. Sa ibabaw. Sa taas. Ngayon, kung gusto nyo stackable ang inyong cage o patong-patong, maglalagay na lang kayo ng abang dito. Para round bar, pasok lang ng pasok, at patong lang ng patong. So, ito po ang isa sa simpleng disenyo ng gagawin yung kulungan. Ngayon po doon sa materyales, napanggit ni Miss Yes, Sherilyn, meron tayong Amazon wire, 1 inch po yung laki ng butas. saan gagamitin yan? Ito ay pwede nyo pong gamitin sa patungan ng mga, at saka sa dingding, pwede din po Kasi siya. sa leg, Mas ang maliit butas. para hindi lumusot yung itlog at saka yung paa. Oo, yun doon Yes. sapat na para Makalusot dito sa laki ng butas. Kasi Then, po, kapag nilakihan yung butas ng sahig, nagkakaroon sila ng bumble foot. oo. Lumalaki yung bilog sa ilalim ng paa nila, nagkakaroon sila ng sakit. So, parang nalulungkot sila kasi mahapli na. So, Yes. dapat mas maliit lang to sapat para bumagsak yung dumi. And then, you can also use itong, Still matting. ito palang skin matting. Yes. Ngayon, kung makikita niyo po, dito sa kulungan ni Mr. Raymond Anthony Chua, isa po sa supplier yan ng mga pugo sa bandang Bulacan at saka Pampanga. Gumamit, ito, kita niyo to, ito pong gulungan ng itlog ay 6 inches to 8 inches pa nga ang gamit nila. Ngayon, sila, ang style nila, pinagtatanggal nila talaga yung steel matting. Nasa sa inyong style na po yan, ano? Para itong mismong closer natin. Itong mismong, walang hadlang na nakapahalang. Oo, para yung di itlog mag-stop. gulong talaga. Oo. So, mahaba lang siya. Ganito rin, dito sa may bandang itaas, pinutol-putol lang nila yung mga nakahalang. Yung still matting. Para nakakalusot yung ulo. Ngayon, ito po namang pintuan, yan ang style ng iba. Yan ang pintuan. Pero yung sa atin, Sa taas. Okay? So, yan po. Alright, ito ay pakainan ng malapad na preno. Okay. So, yan po mga kaibigan, yung isa sa short explanation natin sa pag-alaga ng Pugo. Okay. Yeah. Importante naman susunod na gagawin natin ano yun.
Breed. Yes, maraming breed ng quail. Lahi. Oo, yes. lahi. Pero ang pinaka-common and most suggested is yung Japanese Shuttle. Kasi ito, compared dun sa ibang breed, mas heavy producer sila ng egg. And mas resistant sila sa diseases. Okay. So yun, mas maganda po na Japanese Shuttle ang gawin nyo kung mag-start po kayo ng quail, like small quail racing lang po. Yes. At isa sa mapagkukunan natin, mga partner, si Ron Ruiz. Yes. Isang kaibigan ng Team Atubi dyan sa bandang Bataan. Pero nagsusupply siya kahit saan-saan. No, wag lang naman kayong order na 5 piraso Ay, oo kasi naman. ibibiyahe pa niya magmula sa Bataan. Yung dollar tsaka yung gasolina niya. Allow me first to give the number of Sure. Ron Ruiz. Ito po yung pwede nyong pagbilihan ng pugo. Pogo. Oo, kasi magtatanong sila tiyak saan po bibili? Oo. Okay, ito po ang number na binigay ni Sir Ron Ruiz. 3 number po ito, 0951 98 59613. Ito naman yung Smart. 0908 508 4614. And the last one, Globe. 0926 064 7226. We would like to congratulate Mr. Ron Ruiz dahil dati nag-aalaga lang siya ng pugo at itlog lang. Ngayon, nagbebenta na rin siya. Nagbe-breed na rin siya pati manok. Congrats, sir. Congratulations, Sir Ron Ruiz. At sila din ay bumabati rin sa atin at marami daw tayo natutulungan, sabi ni Sir Ron Ruiz. Oh, thank you, sir. Yes, thank you. Okay. Tapos yun po, kung naman po, kung medyo malayo-layo po kayo sa kanya or you want to start small and you can't afford like a bulk quantity of quail, you can search the internet. Pwede. Yes, meron pong mga nagtitinda dyan ng quail and you can post rin po sa LATO, sa Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization, if anyone is selling quail. Kasi lalo na po sa situation ngayon, mahirap po lumabas-labas. So, mas maganda po na sure na may makukunan kayo ng quail bago po kayo lumabas. So, you can Correct. inquire first on the internet. Of course, bukod sa breed, importante dyan, ano ang edad na pagsisimulaan? Ayan. So, may dalawang option tayo na pwedeng alagaan. Pwede tayo magsimula sa CCU pa lang, yung day old. Or pwede rin naman yung mga RTL or ready to lay na. So, ngayon, mas nire-recommend since kung baguhan ka pa lang at magpa-practice ka pa lang mag-alaga ng pugo, mas nire-recommend sa mga beginners yung mga RTL or yung ready to lay na. Kasi kapag CCU pa lang, syempre, medyo delicate pa yung pag-aalaga sa kanila kasi aaralin mo pa yung brooding, gagawa ka pa ng cage nila for brooding, may pailaw, ganyan. At least yung ready to lay, so i-condition mo na lang siya and marami ng mga ways para ayun yung makakagawa ka ng mga improvised na cage para dun sa mga ready to lay. Aha, okay. Ang stocking density, tatanong siguro nila, ilan ba ang dapat alagaan as a start ng pugo? Kung nagsisimula ka pa lang, mas maganda siguro mga 10 heads kung backyard ka lang Pag-aaralan muna. para mapag-aralan mo po muna yung pag-aalaga. Kung medyo okay ka na, pwede ka naman magdagdag, mag-extend ka ng aalagaan. So, mag-start muna tayo sa simula para kasama dun yung pag-aaral. At habang nag-aaral ka, dapat alam mo rin, hinahanap mo rin kung saan yung market na pwede mong pagdalhan. Oo. Actually, nung bumili tayo dito, nung inalagaan natin dito ngayon, kasi tandaan yung mga friends, pag bibili kayo para hindi kayo maloloko, ano po, baka matsyempohan nyo kasi yung parang retailer lang, tapos meron pang maling Yes. motibo. Oo. No? Ang isang araw, day old, ay piso. Kaya pag sinabi niyang 20 pesos, 20 days old pa lang yun. Yun normally ang rule. Ang rule. Huwag lang babaguhin talaga ng iba. Pero yun ang rule. Pag sinabi niyan 35 pesos, 35 days old na siya dapat. Okay. So usually, itong binili natin dito is 25 ba yun? 25 Yes, years 25. days old. 25 days old. So, ito ho ay nagsisimula mga itlog, Miss Ana, anong edad? Ayan, mga 30 to 35 days. Yan. Itlog na po yan, mga 1%, padami na po yan. Yun, tama yun. So, sa ganong edad, naghihintay-hintay na kayo.
Kaya iba RTL na ang binibili kagad. Kaya ang pag binili nyo, halimbawa sinabi sa inyo, ay, ano ho yan, mangingitlog na ho yan sa loob ng 1 linggo. Magkano ho ito? 19 pesos. Di 19 days 19 old days, pa lang yun. oo. Hindi totoo yun. So, hanggat mas maganda pa nga kung sabihin niyang within a month. Yes. 'Di ba? Oo. At least sure yon. Okay? So, importante po yung edad ng bibili ninyo para alam nyo kung kailan ito mangingitlog. Pero higit sa lahat, yung pagkain niya. Importante yon. Yan. Kasi dyan na mag-i-start mangitlog yan kung hindi natin nabibigyan ng magandang pagkain. Sa pigs, kung ang mag-aalaga ay magsisimula sa sisiw, so may mga brand kasi mga iba-ibang mga poultry, so mga company. Kung 0 to 14 days, ang pinapakain dyan is starter. So minsan may chick starter pero usually sa mga quail is starter feed. Ang tawag po dyan sa pagkain na yan. After 15 days to 25 days, meron ng grower feed. Yan po ang pinapakain dyan. After po nun, may konting food at developer ang binibigay. Pero yung iba, nag-start na po ng laying mash o minsan crumble. Depende po sa company or brand ng feeds na gagamitin nyo. So, yun ang mahalaga po kung anong brand ng feeds ang simulan yung binili, sa tuloy-tuloy sa paglay mo po ang inyong gamitin. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng problema, pagdating sa unahan, starter, ibang brand, yun na yun. Tapos kung wala, ibang brand po. Kaya minsan nagkakaroon ng doon sa pagkakaroon ng problema sa pag-delay ng ating pugo. So yun po yung tandaan. Kung ano yung pinakain nyo, yung pa rin sa later na pag-delay nila ng egg. Yung pa rin. Ayun po, usually kumakain ang pugo ng 25 to 30 grams per day per head. Yan po yung feeding consumption po nila or feed consumption nila per day. Per day, per head. Per head. Depende po yan sa quality ng feed. Feeds, Kasi may mga nag-i-improve na mga company na hindi aabot ng 20, minsan 19 grams lang per day. So, kasi depende masustansya yung high quality yung feeds na kanilang binibigay. Kasi pwede natin experiment depende doon sa nutrient composition ng feed. And then the water consumption po nan is nag-range po na yan 3 to 5 ml per head per day ang kanilang naiinom na tubig. Kaya dapat po laging lang may tubig yung ating pugo. At saka hindi naman restricted ang pagpapakain ng pugo po. Ad libitum yan. Ad libitum. Laging may pagkain sa Pero pakainan. approximate, ang kanilang kinoconsume is 20 to 25. Ayan po. Standard po yan. Kanilang nakukonsume. 25 grams per head per day. Napansin ko, Miss Ana, yung alaga namin pugo ay matakaw sa tubig. Because of the, klima? Okay lang po yan kasi depende sa sa klima. Lalo medyo mainit, tapos iba naman ang panahon ngayon iinit, lalamig. So, iba hanggat maaari, huwag natin pawalan ng tubig. Lalo pa nga, ang itlog composed of water. Yes. May nagtanong po si Sir Hilario Redado, saan makakabili ng fertile eggs? Near Paranaque, 200 pieces. Pag ganyang mga near sa ating area, kayo po ang magbabrowse niyan. Yung sinabi ni Miss Ali, mag-browse na lang po kayo sa internet kasi yung binigay namin kanina, hindi po basta near yan. Ang po dyan, kasi alam nyo naman na sa bawat lugar, hindi naman bawat lugar, meron po tayong mga nag-aalaga. Yung binigay namin kanina, sir, ay nasa Bataan po yon. Yun namang si Ron Ruiz yun. Ngayon, kung marami po ang order nyo, baka sakali makipag-arrange ko sa kanila kung pwede niyang i-deliver. Yung isa naman, si Mr. Raymond Chua, nasa Pampanga po yan. Palagay ko naman makikipag-arrange kayo dyan ay baka sakali magawa ng paraan. Yes. Hilario, anong pangalan? Redado. Mr. Redado, salamat po sa inyong tanong. Okay, so, yun yung PIDS. May tanong lang ako, Miss Ana, sa PIDS. Halimbawa lang, starter PIDS ang nabibili ko. Okay lang ba yun all throughout? Kasi wala talaga akong mabilan ng layer Or dapat kung dagdagan siya kapag nangingitlog na kung ano man ang dapat idagdag?
Yes. Pwede po yan kasi mataas ang protina ng starter feeds eh. Pipiliin mo lang yung medyo pino. And then, medyo magkakaroon tayo ng problema sa laying. So, sa pag-lay nila, kailangan ng mag-supplement ng calcium source. At saka mas maganda po yan, lagyan natin ng NPM. Mas nakakatulong. Kasi actually, na-experiment na po natin yung ginamit na natin. Yung hard starter mash, nilagyan po natin ng 1% na NBM, yung atobi sa tubig, and then nagdagdag tayo ng 70 grams na calcium source or limestone. Yes. Actually, ang ganda talaga ng ating production. Yung bang NBM, sa buong panahon ng pag-itlog ng pugo, dapat ba siya ilagay? O meron siyang paghinto? Yes po, kailangan isusupplement natin siya. Kasi hindi ganun kataas ang amino acids na nakalagay doon sa hard starter feed. So, kailangan medyo mataas yung ating amino acids, which is nakakatulong yung NDF. Okay. Opo. Alright, okay. So, yung sa atobi, tubig nilalagay di ba? Sa tubig? Opo. Okay. Ayun. So, yan po, ang tungkol sa feeds and feeding management. Meron ka pa ba idadagdag about that, Miss Ana? Yes, okay na po yun. Okay na. Yung nasabi kanina. Alright. Pagdating naman po doon sa yung pakainan, paalalahanan namin kayo kasi sa mga karanasan din namin, madalas talaga nagtatapon ng feeds. Di ba? Actually, Miss Ana, yung pugo ko, pinipili lang yung mais eh. Naiiwan yung mga hindi mais. Bakit ganon? Hindi, kailangan, siguro, ang naging, mo lang dyan na problema, mash ba yung baking binibigay natin? Again, I'm sorry? Mash, mash siya, tapos meron ding, meron ding mga medyo mais. Malaki-laki butil na mais yung pinipili nila. Oo, ang mas maganda dyan, dapat, even yung granules ng ibibigay nating, feed. Makikita natin sa market, halos lahat crumble. Okay. Oo. Kasi, siya pare-pareho ng sizes na ang kanilang paggawa. Pag mas, hanggat maaari, pare-pareho ng sizes. Kasi makikita nila kung ano yung malaki yung natutukain nila. Okay. Ayun. Alright. Sa ibang bansa po, mga netizens and friends, mga viewers, yung pakainan, sa halip na plain lang na PVC, meron silang yung nakaangat pa rito. Nakaharang na parang wall. Para hindi matapon. Sa ibang bansa, ganyan ang ginagawa nila sa mga cage. Kahit nga yung mga katulad namin, yung ginagawa lang yung mga crate lang ng kiat-kiat at orange. Pwede na ho kayo mag-alaga doon mga 5 piraso, pwede ho yan, o 4. Ngayon, yung aming painuman at pakainan, lahat ginagawa namin style para lang makita namin yung sistema na hindi tatapon yung feeds, hindi tatapon yung tubig. So, ang ginawa namin, yung bote ng yung bottled water. Okay? So, sa halip na inuka namin tinapyas namin ng crosswise. Okay? Ang ginawa namin is, nag-alis kami ng 1/4. 1/4 para merong natirang nakapaganyan. Okay, so kung ito ho yung PVC, so meron pa siyang wall dito. Para pag kumain yung pugo, hindi natapon. So, pwede nyong lagyan ng diskarte lang yan, sabi nga. Dito sa atin, ang ginawa ni Sir WBA, nagputol siya nung green Amazon wire, tapos sinukat niya yung pakainan, nilagay niya doon, tinalian niya. Kasi kapag tutuka yun, umaangat So, tinalian niya both side. Then, kapag tutuka, so hindi nagagalaw yun. So, walang natatapon. Yan. Kanya-kanya talaga. Kailangan lang talaga mag-hands-on kayo, para maobserbahan nyo kung ano yung dapat ayusin. Alright, so, doon naman sa dumi ng pugo, karanasan ho namin, yung 50 pugo, 1 kilong dumi. Ang nakokolekta namin sa isang araw. Maximum yon. Hindi na nag-exceed, pero maximum. So, maliit na timba lang. Yung baby timba ng mga bata na laruan. So, ganun karami ang dumi. Ngayon, anong ginagawa namin?
iniiwasan po namin na mapatakan ng tubig yung dumi. At hindi talaga napapatakan. Pag hindi mo napatakan, napapansin namin tuyo. Oo. Saglit lang tuyo na. Mm-mm. Saglit lang. Kaya nakadikit na nga lang doon sa patakan. Ngayon, every week, or hindi every week, every 2 days, ini-scrape namin yon at kinokolekta. Kasi tuyo naman eh. And then, hinahalo namin sa planting medium o potting medium para sa halaman. Kaya maganda yung mga tanim. Mm. Ihahalo nyo sa lupa and then gagamitin yung fertilizer po sa ating mga tanim. So that way, hindi tayo na problema sa disposal ng waste ng pugo. Okay? Pwede nyo pang ibenta. Oo. Pwedeng purong dumi, basta tuyo, or pwede din naman yung nakahalo. Okay? So, pang negosyo pa. Pwede din pang direkta na sa halaman kasi may technology yon. So, hindi na kami talaga nagpapatuyo. Ngayon, anong mas masustansya? Yung tuyo ba o yung sariwa? Sa akin, sariwa. Sariwa. Mas maganda po ang nitrogen content ng sariwa, kung tutuusin. Okay? So, iwasan nyo na lang po na ito ay mabasa ng tubig yung ipot nila kapag ibinaba, sariwa na nga, sa patakan pa ng tubig, Oo. nagkakaroon ng decomposition, kaya nangangamoy. Mm-mm. So, iwasan nyo lang po yung ganon. Pero sa ating sa technology, hindi na ganon kabaho ang dumi ng Yes. pugo. Kasi sa loob pa nga ng bahay namin naalagaan eh. Mm-mm. Pero hindi kami nasusuffocate. Okay, so, lagi lang pong maglinis. Okay, so, yun ang waste management. Alright? So, we go to diseases. Ito sasabihin namin sa inyo, hindi ho para kayo matakot. Kundi, kasi ang pugo naman, napakadalang ng may sakit. Oo. At saka, more on ano lang naman to, mga common lang na nakikita natin. Oo. Para lang po alam ninyo kung sakali man ay papatibayin natin resistensya ng ating alaga para hindi tayo nagkakaproblema. Okay? Some of the common diseases, una po dyan ang ulcerative enteritis. Ang nangyayari po dyan, mga kaibigan, yung pong pugo, pag kinapa mo siya sa dibdib niya, balat na lang. Wala nang laman. Oo. So, ibig sabihin niya, nang tumama dyan ay ulcerative enteritis. So, namamayat yung ating alagang pugo. And of course, nagkakaroon po siya ng ay pagtamlay sa pagkain. Pag yan nakita nyong ganyan, within 5 to 14 days, mamamatay yan. So, pero kung naka-technology kayo, talagang matibay ang resistensya ng pugo. So, ano po ang cause ng ganyang ulcerative enteritis? Nakikita nyo yung itsura ho, ng liver o atay? Yan, medyo maputla. Hindi pulang-pula yung pakituro nga, Miss Cheryl. Yung sa taas, yung atay sa taas. Yan, oo. May puti-puti. May puti-puti sa taas. Nakita nyo? So, yan po, bakit siya namutla? Dapat pulang-pula yung atay ng manok. So, yan po ay dulot ng bacterial infection kapag tumama sa pugo. And, ang bakterya po na tumatama dyan ay yung pong Clostridium colinum. Ngayon, itong bituka, itong nasa bandang ibaba, yan po, small intestine, yan po ay tinatamaan. No? So, nagkakaroon ng pagkalat ang sakit na yan kung yan po ay mismong langaw. Kapag dumapo sa dumi, yung langaw, tapos makakain ng pugo, minsan hindi ginugutom nyo, nakakain niya yung ipot, o kaya minsan nararanasan namin to, tumatalsik yung ipot niya doon sa inuman. Tapos naiinom niya. So, pwedeng pagmulan po yun ng ulcerative enteritis. Yan. So, kailangan lang talaga is maging malinis po sa lugar. Okay, next is coryza. Common nito. Oh, yes. Isa rin yan sa bacterial infection, yung coryza. So, simple as sipon. Lang nyo, makikita mo dyan, medyo dumadahok o umaano lang yung mga tawag doon, nag-squeeze. So, yan po, nagtatransmitted from bird to bird yan. So, kailangan lang po natin i-separate yung may mga nakikita tayo na
iba yung breathing nila, nahihirapan sila. Yes. Ibig sabihin, baka may sipon. At kung talagang siguro, ako Raisa na yan, makikita mo yung nagsusuolin na yung mata nila. Oo nga, no? Ayan, makikita mo. Kasi, ano yan namuong sipon, yung iba talaga yung medyo magagaling na para alsin yan. Ano yan, meron, ang ginagawa nila, hinihiwa lang sa bandang part na yan, Oo. tapos pinipisa para maalis. And then, meron silang mga treatment na nilalagay, mga antibiotic na powder nilalagay nila. Pero using technology, may iwasan ka agad to kasi maganda yung brooding mo, maganda yung sisiw, i-maintain mo lang sa tubig, may iwasan po yan. Kasi talaga ang pugo, malakas yung resistensya Matibay, na. oo. So, kung meron tayong technology, hindi naaabot sa ganang Hindi nga, oo. sistema or ganang phase na Oo. minsan magsusuolin yung kanilang So, mga mata. paano gagawin, Miss Ana, kapag may mga ganyang, halimbawa lang, na tiyempo na nagkaroon ng ganyang sakit? Yes, isa-separate lang natin po yan ng cage nila, and then doon sa mga treatment na nilalagay natin is 1 kutsara sa 2 litro ng tubig. Ilan po ang iti-treat natin. After a week or ilang days, mawawala na yung kanilang infection. Okay, so, 1 hanggang 2 kutsara, no? Depende sa grabe. Yes, depende Ng po. Atobi, opo. Ang standard na ibinibigay natin dyan, 1 kutsara sa 2 litro ng tubig. Ayun, okay. Opo. Ayun, para agapan. And next, ito naman po. Next, coccidiosis. So, itong sakit na coccidiosis ay isang maliit na protozoa na pumapasok sa pamamagitan po ng paglunok ng ating mga alagang pugo. So, ang madalas po nitong tamaan yung mga younger na pugo, Bata mga pa. bata. Mm. Kasi nga sila yung medyo mahina pa yung immune system. Kaya ang bibiliin mo, RTL dapat. RTL. Oo, para less ka na. Kasi pag Lagpas ka nagkasakit, na. baka may mortality pa. So, paano ba natin malalaman kung may coccidiosis na yung ating mga alagang pugo? Una po dyan is yung pagbaba ng timbang. Tapos pangalawa yung para silang inaantok na nanghihina. Oo. Tignan nga natin yan, inaantok ba yun? Oo nga. Oo, ayan, parang sarado yung mata na Oo. inaantok. Tapos yung kanilang balahibo is medyo natatanggal. Yon. Then, walang ganang kumain kasi Oo. nga may sakit. Oo. So, yun. Paano ba natin maiiwasan? Paano ba natin maiiwasan tong ganitong sakit ng pugo? So, una po dyan, syempre, yung kalinisan po ng ating kulungan. At saka, huwag natin hayaan na yung kanilang inuman at saka dumihan ay malagyan po ng dumi. Kasi doon po nanggagaling yung sakit na coccidiosis sa dumi Oo. nila kapag naiinom, nakakain. Nakapagpapaantok pala yun. Yes. Then yun po, magbigay din po tayo ng tamang feeds sa ating mga alaga kung ilang protina po yung kailangan para ma-supplement po yung paglaki nila. Oo, Yun po, masupport. at saka mas maganda din po na kung bagong anak ba yan or maliit pa lang yung ating pugo is gamitan na po natin ng technology para habang bata pa po sila, yung immune system po nila is mapalakas para hindi po kapitan ng ganitong sakit. Matibay. Matibay. Naobserbahan natin yan eh. Pag hawak mo yung pugo, hawakan mo, kunin mo sa kulungan. Naantok. Active yan, Oo. tapos biglang gaganan. Yan, Tas gaganon mo, bumabagsak- gigising na naman, bagsak tapos na. gaganon naman. Hindi mo isipin talagang inaantok lang, kundi talagang nagkakaroon ng pagsasara ng mata. Mm-mm. Para mabigat yung eyelid niya. Yun. So, yan po ang coccidiosis. Para lang alam natin. Next is avian flu. Yan, avian flu. So, yung avian flu, isa to sa mga common form ng bird flu. So, ang nagkakos nito is virus na nagkakaroon ng infection sa respiratory tract ng pugo. So, mapapansin natin dyan, kapag timaan sila ng avian flu, ayun nga, walang ganang kumain, tapos mahina ng mga itlog, tapos inuubo, nagtataibin, at saka yun, may lumalabas na sipon or nagkakaroon ng nasal discharge. So, yung dahil nga cause siya ng virus, so naapektuhan nga yung respiratory system nila, at the same time, pati yung reproductive at nervous system. So, kaya medyo humihina din yung pangingitlog na apektuhan yung egg production. Okay. At nakukuha kasi to kapag na-contaminated yung mga iniinom nila or kinakain, lalo na kung hindi laging nalilinis. At saka, yun nga, kung yung may sakit na pugo, yung mga dumi nila is
infected sila, tapos yung mga dumi, parang nakain ng ibang mga medyo healthy pa, na ipapasa nila yung virus na to dun sa mga ibang medyo healthy pa na pugo. Okay. So, mas ina-advise na kapag may ganito nagkakasakit yung mga pugo, i-separate na natin yung mga may sakit sa mga wala para hindi na kumalat. At saka, syempre, it's importante yung sanitation din. Laging regular na nalilinis yung pakainan tsaka inuman nila para hindi makontaminate kasi nga doon nakukuha yung virus. Okay. At the same time, nga, napapasa din sa mga ibang malulusog pa. Okay. So, ayun ay sample lamang po ng ilang respiratory disease. Pero sabi nga natin, kung pinapakain mo na masustansya ang ating alaga, so mas mataas ang immune system niyan. Tapos may suporta pang technology, wala tayong magiging problema. Napakagaan mag-alaga ng pugo. Yes. Kahit bata, pwede mag-alaga ng pugo. So, it won't take much of your time. So, sa umaga, tignan mo lang. O, kumusta na kayo dyan? Kami, ganun ginagawa namin. Babalikan no? mo sa hapon. O, may pagkain pa ba kayo dyan? May tubig. So, kumpletuhin mo. Magsasalita yun. Oo. Kakausapin din. Ganun nga. Actually, effective yan pag kinakausap mo yung iyong mga alaga. Sumasagot pa yan eh. Oo, at Ano? saka lalo na sa panahon ng kanilang pangingitlog. Sabihin mo, bigyan mo ako ng itlog araw-araw. Papakainin kita ng masarap. Nangingitlog. Talaga? Oo. Isang itlog, isang araw, tulad din po ng manok. Tuwan-tuwa si Ali. Oo, totoo lang. Nakikipag-usap yung mga pugo na yan. Kaya lang minsan may bully. Totoo. Ano, miss, ano? Na-experience nyo nang sumagot yung mga alaga nyo, hindi pa naman. Kapag sumasagot naman, hindi mo lang maintindihan, pero after mo magsalita, parang may reaction sila. So, ibig sabihin, naiintindihan nila yung sinasabi mo sa kanila. Naiintindihan talaga. Oo. So, ito, napakadaling alagaan. Ngayon, meron pa tayong isa pang pwedeng dapat aagapan kung sakali man. Yes, mites and parasites or mites and worms. So, merong mga intestinal parasites. Those are the worms. Usually, mga roundworm or tapeworm. Tapos, these parasites, they live in the intestinal tract and then they consume all the food that the quail is eating. Ba, matakaw. Yeah, so hindi nakakuha ng nutrients yung pugo. Tapos, mapapansin nyo po, isa sa mga symptoms is masyadong madaming kumain ng feeds yung pugo. Ganun. Yes. And sometimes mayroon pong diarrhea and there's a drop in egg production kasi syempre hindi nila nakukuha yung nutrients kasi kinakain na ng worms. Pero teka muna, internal yan, intestinal. Yeah. Paano nakakapasok yung worms doon? Minsan nakakain nila pag madumi, ganun. Doon na mismo? Lalo na sa, kung madumi yung paligid or hindi siya, nasa ground siya. Pagpagala. Yeah, mas susceptible sila pag nasa ground. Usually, pag naka-cage, hindi naman masyado talaga. Oo. Pero pag nasa ground, yun talaga. Hindi mo alam kung ano Nakakuha siya. makakain nila. Of course, sa soil. And then we have the Ayun. external parasites. Yeah, yung mga mites. Mapapansin nyo po dyan, they keep on pulling on their feathers, tapos may mga broken feathers sila, tapos kulang-kulang yung mga feathers ng quail. So, yun po. Tapos meron pang worm sa mata. Sa mata, naku, yan, delikado yan. Yes. Oo. So, minsan may mga makikita, kung tititigan nyo yung pugo, minsan may mga worms na naipon sa mata. You just pluck it. Yeah. Okay. Kaya minsan kala mo meron siyang, tag doon sa may edad, meron siyang, Parang Ay ba? kulani. hindi, sa mata, yung pag malabo na mata, merong katarata. Katarata, oo. Oo, pero pag tinitigan mo pala siya, hindi siya katarata, it's worms. So yun, let's not wait until our quail dies. Yes. So pag may nakita na po kayo, tanggalin nyo Tanggalin na po. agad. At saka isa rin symptoms pag may worms is makikita nyo po dun sa dumi nila, may mga little like white stuff. Yeah. They look like rice but they aren't rice. They're worms. Okay. So, agapan pa. So, hindi maganda yung kanilang ipot, lalo na hindi sila gumagamit ng technology, ay nandun lang sa sahig. Dapat bumabagsak talaga, lumulusot na wala silang contact. Yes. Of course, mas maganda kung naka-cage sila. Yeah. Okay. Yun.
Tapos meron din pong mites, yung sinabi ko po kanina. Oo. Tuloy ko na po. So, yung sa mites po, external po. Tapos nangangati po sila dito. Oo. And they pick out their feathers. So, yun po. Usually, ang prevention po ay yung diatomaceous earth. Pero ang problem lang po sa diatomaceous earth, if it's not used properly, it can cause respiratory diseases. Pati po yung mga spray na ginagamit ng iba, this can possibly cause respiratory diseases. So, mas maganda po na just maintain your environment clean, you feed them clean, tapos mas maganda po paglagyan niyo siya ng technology. Okay. Kaya iniisip raw, so medyo pangit yung lasa, malansa, hindi siya maganda yung texture. Okay naman siya actually. Oh, nag-take po sila. Ako Yeah. magte-take pa lang. Lalo na po kung ginamitan nyo yung pugo ng technology. Dati po, medyo we were hesitating to Take. taste the Yes. yolk. Pero sabi po ni engineer na try po, taste it, like crack it. Crack the egg inside your mouth while it's raw, while it's there. Yes. Tapos yung, ginawa na po namin, it's sweet. Sweet. Yeah. Hindi po siya malansa or anything. It's good. Actually, nung unang take ko niyan, parang nag-ano pa yung mind ko kasi hindi Hindi ka sanay. Oo, Oo. tsaka hindi pa ako sanay kumain kasi never pa ako nakapag-take ng mga ganyan. Oo. Na hilaw. Tapos nung habang iniinom ko siya, pumikit ako. Oo. Pumikit ako kasi hindi ko alam kung ano yung Magiging lasa. ano ba yung magiging. Tapos pag inom ko, dire-diretso, tapos sabi niya, kailangan anuhin daw, i-taste yung yellow. Namnamin. Namnamin. So, ganun ginawa ko, pinaikot ko yung dila ko para maputol, Ma-break. Oo. mabasag yung yellow. Then sabi ko, walang lansa. Tapos, ang manamis-namis, parang nandun pa nga yung Para ka lasa nagko-commercial, after nun. Hindi Manamis-namis. naman. Manamis-namis. So, ayun. Tapos, yun nga, masama din kasi yung pakiramdam ko noon. So, mga 5 minutes, okay, gumaan yung Okay ka pakiramdam ko talaga nung Bilis time. 5 minutes. Mm. Si mga partners natin online, kayo ba isanay na mag-take ng raw na eggs? Ako hindi ko pa Actually, nasubukan sa totoo lang. once pa lang Hindi ko pa kasi, oo. Pero yung experience ko to, nung before ako pumunta sa Atovi, pinatake ako ni WBA ng, yung white egg, yung layers na raw, na ginamitan ng technology. Yung naka-isang egg ako, masarap, malinamnam. Okay. Yes. Rachel? Ayun po, ako nakatry ako once sa yung itlog ng native chicken. Kaya na-try kong iinumin ng raw. Pero walang yung yan. na-confuse Walang technology yan, Rachel. Wala pa po. Pero okay naman siya kasi made from native. So parang wala naman masyado, parang may lansa pero hindi naman masyado. Pero siguro much more kung nagamitan ng technology. Oo. Wala kang malalasahang lansa. Okay, so ang gusto natin i-relay sa ating mga viewers and friends and netizen, mag-alaga po kayo, may pagkain ng sarili, ang pamilya, meron pa kayong pagkakitaan, magkano ang benta niyan ngayon. Later on, kita niyo si Sir Ron Ruiz, taga Bataan, nag-alaga lang po siya ng pugo. Dati, itlog ang dinidispose niya, kinuwento na niya dito sa ating program dati, na hindi siya sumuko sa paghahanap ng market, no? Nandito na sa marketing. Ang ginawa niya, inalok yung mga nagkakarito ng kwek-kwek. Lagi siyang nadi-deny. Hanggang sa bandang uli, yung pala nagde-deny sa kanya, isa lang ang may-ari nun. Yung huling tinanungan niya na nagkukwek-kwek, umuo agad sa kanya, bibigay ko yung contact number nyo sa boss namin dahil naghahanap nga ng magdi-deliver mismo sa amin. Pero magkakasama sila, tanggi lang iba. Ay, meron nang kinukuhanan eh. Ganon. So, hindi siya sumuko. Ganon dapat ang gawin ninyo. Alam nyo, pag nakikita ko ang post ni Sir Ron Ruiz sa mga Facebook account ng iba, binibigyan niya ng inspiration yung iba na huwag kayong susuko. Kailangan lang diskarte. Sa negosyo, hindi pwede yung taong nagnenegosyo na walang diskarte sa buhay. Oo. Hindi pwede yung susubo lahat sa inyo ng pangangailangan nyo. Hindi pwede, saan ako bibili nito? Wala sa amin. Anong gagawin mo? Di tutunganga ka na lang. Di maghanap ka. Ang daming paraan. Pwedeng lumakad, magtanong-tanong, may social media na ngayon. And then, kung kinakailangan talaga seryoso kang simulan, go to the place. Yes. Kasi hindi tayo makapagsimula hanggang di tayo talaga nag-start na
kumuha ng breed. Breed, oo. Oh, kumuha ng itlog. Yan. So, ito si San Ron Ruiz, diskarte lang, sabi nga niya. Ngayon, hindi lang siya nag-aalaga ng pugo para i-dispose ang eggs, pati pugo na pang-alaga, nagde-dispose na rin siya hanggang Nueva Ecija magmula sa Bataan. Oo. Laki na. You see? So, ibig lang sabihin, nagtsatsaga talaga siya. Doon sa area nila, minsan nga naka-tricycle lang yan. Oh. Hindi tayo pwedeng, sabi nga, maarte. No? Magselan-selan. Basta nagnenegosyo, kailangan diskarte. Tibay ng loob. Yes, hindi ka susuko. Kasi Yes. kung susuko ka, sabihin mo, di ba, Miss Ana, sasabihin ng iba, ay, ang ano ngayon, ang bagal ngayon ng kwek-kwek, wala kasing eskwela. O di, hihinto ka na, ang dami mong investment. Yes, tama. Huwag tayo panghinaan ng loob talaga. Lalo na ngayon sa sitwasyon natin ngayon, kailangan na natin na extra money, extra effort, at malakas sa pangatawan. Which is itong quail egg, makakatulong sa atin. Oo. Si Sir Raymond Chua, mula naman sa, mula sa Bulacan yung tatay niya. Ngayon yung mga anak, nandun na yata sa Pampanga. Ang nakita natin sa kanila, sila ay nagpo-provide din ng feeds pag sa kanila kumuha ng pugo, and then sila rin ang kumukuha ng itlog. So, kailangan lang mag-isip din kayo, kaya nyo rin gawin yun later on. Unti-unti lang, mag-start tayo small. Okay, so, yung tip na binigay namin, sundin po ninyo, and anytime may tanong kayo sa amin, pwede po kayong kumontak sa office by phone number 0939-917-2858. Smart po yan. Sa Globe po, 0917-540-8887. May sinabi lang po, ang isa nating viewer, si Sir Chris Coronel, maganda gamit fertilizer sa pond, ang dumi ng quail. At salamat sa feed mo. Thank you so much. Alright, so pwede rin po kayo mag-join sa ating Facebook group na LATO, Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization. Search nyo lang po yun, press join group, and you're part of it. Alam nyo po, doon sa group na yun, Facebook group, pwede kayo mag-post. Magtuturo kayo, pwede rin. Mag-inspire kayo, you share your experiences, you Yes. share your videos or pictures, do it. Kasi that way, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. Ngayon, kung sakali lang may tanong kayo, bakit hindi nyo tularan yung iba nating mga tulad din nating mamamayan, farmer. Mula sa Nigeria, sa Kenya, sa Indonesia, sa India, nagpo-post po doon sa ating Facebook group. Pinapakita nila yung kanilang mga tanim. Nagtatanong din sila and interested din sila sa technology ng Pilipinas. Because kailangan mag-share tayo ng technologies, nakikita nyo yung style nila ng pagtatanim doon. Oo. Ganun din, mag-post din kayo para makita naman nila. Malay nyo, kontakin kayo ng taga-ibang bansa na nagpo-post sa ating group. And don't mind the language Diba? barrier. Also. Yes! Ano po, kahit English, barok. Okay lang yun. Malay nyo, biglang isang araw, mag-i-import na pala sila ng product ninyo. Yes. Kasi doon sa ating Facebook group, iba't iba pong nation ang nandun. Tinitignan lang kayo, pero nagme-message din sa amin yan. Kaya wag kayong mag-hesitate na mag-post ng inyong mga tanong, problems, lahat tayo mag-share ng ating mga experiences doon. Yes. Okay? So, meron pa kayong advisory, Miss Ana? Okay na po. Miss Rachel? Ayun po. Actually, ano na lang to, paalala na lang din dun sa mga mag-aalaga or magsimulang mag-alaga ng pugo. Kasi mas, kumbaga mas maganda na, or doon sinasabi natin na magandang pagkakitaan, pero mas better kung huwag muna sila kaagad mag-focus dun sa kita para mag-focus muna sila doon sa pag-aalaga mismo. Yung, kumbaga, yung puso nila, ilaan nila doon sa tiyagang pag-aalaga sa pugo. Kasi in return, yun din aanihin din nila, maganda yung magiging production nila. So, kapag na-master na nila, kahit magsimula muna sila sa maliit, lalo na sa sitwasyon ngayon na backyard muna tayo dahil hindi naman tayo makakalabas masyado. Correct. So, magsisimula lang tayo sa space na meron natin. So, mas maganda na yun, makakapag-practice muna tayo kahit sa mga 15 to 20 pieces. Ayan, kapag
yun, yung nakita natin na, kumbaga, lalo na matyaga tayo na bantayan sila or aalagaan, mamonitor yung pakain sa kanila. In the end, ayun, kusa na lang dadating sa atin yung income na yun kasi kahit na hindi na natin yung intayin yung, ay, hindi season ngayon ng hindi mo lakas ang kita ngayon ng itlog ng pugo, kaya hindi mo na ako mag-aalaga. Pero kung, ikaw is, parang kung yung, nandun yung puso natin sa pag-aalaga, kahit ano pang season yan, hindi tayo panghihinaan ng loob. So, mas maganda na subukan pa rin natin. Oo, and dami naman pwedeng pagmarketan yan eh. Kung may alaga kayo, kayo mismo pwede magtinda sa harapan ng quick-quick eh. Oo, Ang laki pa ng tubo. Oo. At saka yung iba nga sa internet, pinopost nila. So, iluluto mo, ilalagay mo sa isang magandang lagayan. Pwede mong, kung meron kayo sa inyong village is merong mga group doon, pwede ka mag-post. Pwede, oo. So, marami naman pong way ng pagmamarket. Ayan. Pag may gusto kayo tanong tungkol sa marketing, pwede nyo rin kaming tanongin. Yes. Batiin natin lahat ng mga nanood po sa atin. Yes, good morning to Isabel Casiro, Jason Banlat, Darrell Red, Igan Garcia, Simi Salo, good morning, Takapaw Nahaw, Bray Lavinia, Arya May Pakpako Indaya, and Chris Coronel, Elma Superio, Carlito Camacho, Kristen Angela Ibura, Chris Coronel, Ed Rabasto Anunuevo, and Sir Eduardo Martinez. Good morning po. Good morning. Sabi ni Sir Eduardo Martinez, what's the name of your FB group? Yan, Livestock, Agri, Aqua, Troubleshooters Organization. Ayun. Yes. Okay? Alright, Okay, that's so, all. yan po. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you rin sa ating mga partners online. Ingat kayo lagi. At Miss Alo, good morning. Good morning, ma'am. May pa kami bayad sa'yo. See you tomorrow. Ay, ako. Ay, bayad ka na. Ako mamaya. See you tomorrow. See you tomorrow, Miss Alo. Okay, so kami po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga in behalf of Miss Luz Pakpako and Sir WBA. Nagpapasalamat po ang Team Atobi. Yes, always remember, Team Atobi will continue to educate Share. And inspire others. Bye-bye! Onay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko'y sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi.